Kung ikaw ay madalas na sinisipon, ina-allergy, malamang sa malamang nakainom ka na nitong cetirizine. May mga nagtanong recently kung safe ba daw ito inumin. Hali kayo, pag-usapan natin yan. Para sa mga hindi pa po nakakaalam, ang cetirizine ay isang gamot na nasa pamilya ng mga antihistamines. Ito ay ang treatment para sa mga sintomas ng allergies. Bakit? Ganito po kasi yan. Kapag tayo ay nakakasagupa sa ating mga pang-araw-araw na buhay ng mga allergens, ang ating katawan ay nagpapadala ng chemical signal sa ating mga mast cells na nasa ating skin, sa ating lungs, sa ating ilong, sa ating bibig, at sa ating gut at pati na din sa dugo. Ang mensaheng ito ay para mag-release ng histamines na nasa loob ng ating mga mast cells. Ngayon, kapag yung histamine na yan ay nai-release na, nagtitrigger yan ng tinatawag na allergic reactions na nararamdaman natin tulad ng pagbabahin-bahin, pagluluha ng mata, runny nose, mga ganyan. Kaya naman sa isang napakatalinong pamamaraan, yung mga antihistamine po tulad nitong cetirizine ay nagbablock ng mga epekto nitong mga histamines. Kaya nga sila antihistamine. Diba? Kaya ang nagiging ending niyan, mawawala yung mga nararamdamang sintomas tulad ng mga nabanggit natin kanina. Diba parang inantay mo na yung histamine, di dapat mawawala na yung effect. Kaso, ang problema dito ay yung mga pupwedeng side effects tulad ng pagiging antok, pananakit ng ulo, pakiramdam na pagod, at minsan nakakasuka. Meron pang iba tulad ng mga chills, problema sa muscle coordination at iba pa. Pero hindi masyadong madalas yung mga huli nating nasabi. Ang mga kadalasang inireklamo ng ating mga pasyente sa practice natin ay yung pagiging antok, lalo na sa mga antihistamines na tinatawag na nasa first generation tulad na lamang po ng mga diphenhydramine. Yung mga loratadine at cetirizine, mga nasa second generation na po ito, kaya medyo hindi na masyadong marami ang inaantok dito. Pero meron pa rin naman na mga inaantok dito, pero hindi na masyado. Kaya naman po, ang tip natin ay kung kayo po ay magkakaroon ng mga allergic attacks at iinom nito ng first time, i-observe muna po ang inyong mga sarili. Kung kayo ay antok na antok, wag na wag po kayo magdadrive. Magpahinga muna po kayo dahil ayaw na ayaw natin na makaka-encounter po kayo ng mga road accidents. Huwag din po mag-o-operate ng mga machines at baka po maging life-threatening pa ito. Meron namang ibang mga gamot na po pwedeng gamitin tulad ng mga mas makabagong antihistamines katulad na lamang po ng Bilastine na hindi masyado nakakaantok sa oras na kayo ay uminom nito kapag kayo ay nagkaroon ng allergies. Pero again, alamin nyo muna po sa inyong mga doktor kung okay para sa inyo ang mga yan. Huwag na huwag magsa-self-medicate. Patingin muna kayo. Also, as a lifestyle advice naman po natin, best na umiwas sa mga triggers tulad ng alikabok, usok ng sigarilyo, usok ng mga sasakyan, magpalit po kayo ng bedsheets at magpalit din po kayo ng kurtina. Huwag halikan ang mga mababalahibong alaga ninyong hayop at iba pa. Sabi nga po natin, prevention is better than cure. So prevent the triggers para nang sa ganoon, better na ang inyong health. Kaya naman po, sana ay naliwanagan kayo kahit na papaano. Kung kayo po ay binatutunan, makikishare na lamang po sa inyong mga kaibigan and I'll see you next time. Ingat!